over si Joshua sa bilang leader ng Israel. At nung panahon po ito, sila po ay nandoon po sa Moab. Ano po? Sa Ilang, malapit po doon sa Jordan. At ito po yung panahon na sila po ay malapit ng tumawid sa Jordan at malapit na nilang sasakupin ang promised land, yung Kanaan. Okay? At nung panahon po ito, mga kapatid, wala na po yung mga remnants. Nagkandamatay na doon sa Ilang. Ay, yung mga remnants. Yung mga matatanda, yung mga original na lumabas doon sa Egypt, pinagpapatay ng Panginoon doon sa Ilang. Ang natira ay yung second generation na. Doon po mga kapatid, mula po sa mga lumabas sa Egypt, alam niyo po kung ilan na yung original na lumabas doon sa Egypt na nakapasok doon sa Promised Land? Ilan? Tingin po ninyo. Yung mga original na talagang yung generation na lumabas doon sa Egypt, alam niyo po ba yon? Kasi sa katigasan ng kanilang ulo, ang ginawa ng Panginoon, pinaikot-ikot muna sila doon sa Ilang, hanggang sa magkandamatay na yung mga matatanda, yung mga original na lumabas doon sa Egypt, para matira itong bagong henerasyon, na ito yung papapasukin ngayon doon sa Promised Land. Alam niyo kung ilan? Trivia. Ilan yung nakapasok, yung original na galing pang Egypt na nakapasok sa Promised Land? Ilan? Yung original trivia ito, trivia. Sino? Si Caleb at Joshua, dadalawa. Si Caleb at saka si Joshua, dadalawa. Ano po? So ngayon, makikita po natin dito mga kapatid na bago sila pumasok doon sa Promised Land, doon sa Kanaan, sa lupang ipinangako sa kanila, in-heads up na sila ni Moses. At the same time, ni-remind sila. At tandaan po natin mga kapatid, makikita po natin dito sa verse number 4 down to verse number 9, na kung saan dito po iikot yung ating pag-aaral, binigyang diin po ni Moses yung pamilya. Ano po? Binigyang diin niya yung pamilya. Alam niyo po kung bakit mga kapatid? Kasi ang tibay ng isang society ay nakadepende sa tibay ng pamilya. Ang tibay ng isang bansa ay nakadepende sa tibay ng pamilya. Tingnan niyo po mga kapatid ngayon, bakit parang papunta sa pagkabulog yung Pilipinas? Kasi kung atin po titingnan, pabulog na rin kasi yung pamilya. Nakakalungkot mag-isipin sa ngayon, nawawala na ng pagpapahalaga yung mga Pilipino pagdating sa marriage. Tama po ba? Wala na itong halaga. Ang Pilipino po mga kapatid, nakakalungkot mag-isipin, isa po tayo sa nangunguna sa teenage pregnancy. Grabe yung immoralidad sa Pilipinas. Pag nanood ka ng balita, immoralidad dito, immoralidad doon. Pasira yung pamilya. Amen po ba? Hello? At ang Pilipinas po mga kapatid, according sa pag-aaral, nangunguna po tayo sa hiwalayan. Kung meron man pong nananatiling magkasama, maliit na porsyento. At nagbabangayan pa. Dahil sa pagkasira ng pamilya ng Pilipinas, naapektuhan ng tingnan ninyo yung resulta. Kasi muli po mga kapatid, tawag po nito, karamihan sa mga kriminal na nasa bilangguan sa ngayon, according sa pag-aaral, ay nanggaling sa sirang pamilya. So ang tanong mga kapatid, kamusta po yung pamilya natin? Matibay pa ka? Nalaban pa ka? O naghihingalo na? So ngayon, sabi ni Moses, nagbigay si Moses ngayon ng tawag po nito, hinets up niya na yung Israel. At the same time, dito po sa 10 pababa, nagbigay din siya ng babala patungkol po dito na kung saan sabi niya ito yung maaaring mangyari kapag kayo ay lumayo sa Panginoon. Kaya nga tingnan po ninyo mga kapatid, bago pa pumasok doon sa Promised Land at kahit umpisa pa lamang, isa po sa warning ng Diyos sa pamamagitan ni Moses sa Israel ay huwag silang makipamatok sa mga taga roon. Tingnan niyo po mga kapatid. Kilala niyo si Samson?
Sino si Samson? Si Samson ang inutusan ng Diyos na pumunta sa Ninive. Sinuway ang Diyos. Pumunta siyang Tarshish. Kinain niya yun ng malaking dulong. Sino ngayon? Tama ba, Kuya Lance? Ay, mali! Mali! Sino nga si Samson? Diana, sino si Samson? Ah? Pinutulan ng ulo? Buhok? Oo pala. Si Samson ay isa pong hukom. Imagine siya yung hukom. Siya yung gagamitin ng Panginoon upang iligtas ang Israel mula sa pananakop ng mga Philistines. Ano? Alam niyo yung nakasira kay Samson? Nakipamatok sa hindi mananam, palataya. Binalaan na ni Manoah. Kilala si Manoah? Ang kanyang tatay, sabi ni Samson, wag lang yan. Marami dito Israelites, magaganda. Kaya matigas ang ulo ni Samson. Nakakita ng magandang dalaga doon sa Timna. Ay talagang pinili. Hindi yun, hindi nagkaigin. Nagkagulo sila ng pamilya ng babae. Hanggang sa sila hindi rin nag-work yung relationship. Hindi pa nadala. Nagpadala pa sa tukso ni Delilah. Ano po? Hanggang sa, to make the long story short, si Samson na supposed to be magliligtas ng kanya pong nasyon mula sa pagka-alipin ng Philistines, ang nangyari, naging alipin na rin ng Philistines. So ngayon, ito yung warning sa kanila, huwag makipamatok doon. Kasi what kind of family ang iyong mabibuild kapag, mga kapatid, kapag hindi tugma, hindi akma yung bawat miyembro. Amen po ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, kahit sa pag-aalaga pa ng manok, tawag po nito, ang manok pala, hindi pwede yung inbreeding. Alam niyo yung inbreeding? Halimbawa yung tandang, bababahan niya yung mga anak niya na, o kaya yung anak bababa sa nanay. Ang mapoproduce pa ng mga anak nito ay mahihina ang katawan. Kaya ang suggestion, pag mahina na yung mga breeders mo, yung mga tandang at inahin, magpalit ka either tandang o inahin, alin man doon, para hindi magkaroon ng inbreeding. Kasi magiging mahina yung labas, yung resulta. So in the same manner, ganun din po. Kapag ang pinagsama mo yung hindi mananampalataya at saka yung mananampalataya, magkakaroon po ng mahinang pamilya. Amen po ba? Kaya hindi-heads up na sila. So ngayon, ito po yung makikita natin at ito yung ating pag-aaralan. A strong family is not built on structure. Okay? Discipline or tradition. But on genuine conversion. Amen po ba? Wholehearted love for God and intentional discipleship. Tingnan niyo po yung nakakalungkot sa panahon natin sa ngayon. Dami nating tawag ito tradisyon, dami nating tawag ito kultura na natanggap, na minana mula pa po sa mga matatanda hanggang sa kasalukuyan. Pero tandaan po natin, kung yan po mga kapatid ay hindi po sang-ayon doon po sa kung ano yung plano ng Panginoon, mamumroblema din po tayo. Amen? Hello? Nandiyan ba po? So, ngayon, huwag na po natin pang patagalin. Tingnan po natin una. A strong family begins with the fear of God. paano tayo makakapag-build ng matibay na pamilya? A strong family begins with the fear of God. Ano yung sabi diyan sa verse number 4? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ano po? Sabi niya diyan, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Diyos. Ano po? Or ang tanging Yahweh. Ito po yung ginamit dito sa magandang balita, Biblia. So, natin po titingnan. Ito po ay isang panawagan na kung saan, ano po? Ano yung panawagan diyan?
Sabi, Hear, O Israel, makinig kayo. Sabi niya dito sa verse number 4, pakinggan mo, O Israel. Means more than hearing sounds. It means submission. Many claim Christianity but few tremble at God's word. Madali po kasi mag-claim na Christian tayo. Pero yung buhay ay sala sa, alam niyo po mga kapatid, nakakahiya sa demonyo. Alam niyo po ba yun? Sino yung hindi hindi nahihiya kay Satan? Tsaka ka sa kampo ni Satan. Ang demonyo, alam niyo po mga kapatid, nangangatan sa takot. Takot ang demonyo sa Diyos. Sa kaso man ni Job, si Satan na mismo pinakapinuno ng mga demonyo. Nagpapaalam ka sa Diyos. Yung Christian, hindi. Tahasan natin, sinusuway minsan yung kalooban ng Panginoon. Tahasan natin ginagawa yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Amen po ba? Pero yung demonyo, alam niyo po mga kapatid, ano yung problema sa atin? Hindi natin kilala ang Diyos. Kasi kung kilala mo ang Diyos, matatakot kang sumuway sa Kanya. Sino yung nakarinig na ng mga ganyang linyahan? Hindi mo ba ako nakikilala? Sino yung nakarinig na ng gayaw? Ako ba kayo hindi mo nakikilala? Ulitin mo ba? Pag pinulit mo pa, makikilala mo ako. Ay, inulit pa nga. Ako, si Lester Hansen de Fornisa, 36 years old, nagkabarangay kami ito. Nagpakilala nga, no? So, tandaan po natin, minsan, hindi mo ba ako nakikilala? Ibig sabihin, pag nakilala mo ako, may ano kasi yun, may punto yun, may gusto iparating yun, na kapag nalaman mo o nakilala mo kung sino ako at kung ano ako, matatakot ka sa akin. Yun yung gusto ipakita noon, yun yung gusto ipahayag ng linyahan yun. Tama po ba? Gusto manindak noon. Ako ni Mayor. Okay, bata ako ni Mayor. Naalala ninyo nung nakaraan yung pinadalhan ng show cause order ng LTO at saka kinansela yung mga lisensya at yung dito lang yata sa Cavite nangyari yun. Dahil may fire truck, may dalawang truck ngayon na nagkikipag-unahan doon sa fire truck. Kasi parang ayaw magpasingit sa fire truck. Tapos nung nagkakonfrontahan, nagpakilala yung isang driver ng truck na hindi ko ba kami nakikilala? Bata ako ni Mayor. Talagang gayaw. Bata ako ni Mayor. Ngayon, dininay ni Mayor. Hindi nawalan siya ng lisensya. So yung point ng sometimes mga kapatid, gusto natin manindak. So ngayon, ang tanong tayo ba kayo nasisindak? Sa kung ano at kung sino yung Diyos. Kung Christian ka, ang ini-expect sa atin na tayo po may takot sa Diyos. Ano po? May takot sa Diyos. Ito yung ibig sabihin nito. Ito yung gusto ipaalala ni Moses sa Israel na bilang mga isang bagay na makakapagpatibay sa pamilya ay yung pagkakaroon ng pagkatakot sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko na po sa inyo mga kapatid, tawag po nito. Kung meron man po tayong pinakauna at pinakamahalagang ituro sa ating mga anak ay ang pagkatakot sa Diyos. Amen. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi once na ang anak mo takot sa Diyos, kahit mamatay ka ngayon, sigurado ka mga kapatid na ang anak mo is safe. Nandun, yung mga natatakot sa Panginoon, hindi yung takot na parang nakakita ng multo, ha? Ito yung banal na pagkatakot. Yung takot yung gumawa ng kalumuhan, takot yung sumuway, kasi alam mo, kilala mo kung sino at kung ano ang Diyos mo. Ito yung ibig sabihin ito. Once na naturuan natin yung ating mga anak na matakot sa Diyos, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, kahit wala ka, panatag ka. Kasi may Diyos na siyang mag-iingat sa Kanya, kung hindi man, alam mo na may Diyos na siya pong nagsisecure sa Kanya, kung hindi man sa Kanyang buhay pisikal, ng Kanyang kaluluwa mismo. Ito yung nangyari kay Solomon Minsan, ang pinagkukulan natin ng pansin, ang focus natin mga magulang,
minsan, ito natalakay namin to sa amin pong Sunday School dito sa loob. Minsan tayong mga magulang, ang atin pong pinakamataas na, kaya nga sa ngayon nakakalungkot yung mga kabataan, yung mga membro, paano po? Palabnaw ng palabnaw. Bakit? Bakit ganon? Sino yung may kasalanan? Magulang. Aminin ba natin o hindi? Tayong mga magulang ang may mali. Bakit ang mga miyembro ng church ay pahuna ng pahuna? Kahit yung miyembro ng bawat individual sa pamilya, pahina ng pahina. Bakit? Kasi ganito po yun. Tayong mga magulang minsan, ang orientation natin sa ating mga anak, pag hindi, halimbawa, ang ating anak hindi pumasok sa school, abay, magagarote ka. Tama po ba? Hindi ka papasok sa school, patamad-tamad ka, naku, magagarote ka. Pero pag ang anak mo ayaw sumimba, okay lang. Tama po ba? Sino dito sa inyo nakaranas ng magarote dahil ayaw ninyong sumimba? Yung nagarote ha, dahil ayaw sumimba? Kung nakaranas ka ng gano'n mga kapatid, purihin ang Panginoon at ang iyong magulang, kailangan nating pagawa ng monumento yan dito sa church. Dapat nating tularan yun. Ang ngayon ang tumatatak sa isip ng bata, mas mahalaga yung pag-aaral kaysa sa school. Kaya madadala ng bata yan, bibigyan niya na ngayon ng mas mataas na pagpapahalaga. Ang ano po mga kapatid? Tawag ko nito. Ang kanyang career. Ang magiging, dito kasi papasok yung exclusivity of God. Ano po? Dapat si Lord walang rival yan sa buhay natin. Yung ating loyalty hindi dapat divided. Yung loyalty natin dapat nasa Panginoon. Amen po ba? Hello? Kaya nangyayari ngayon, mas maraming mga kabataan, maraming mga young professional, maraming miyembro na ang mas priority nila ay kabuhayan kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Am I right? Mga kapatid, ito po yung usaping pamilya, kaya pipip. Ano po? Hello? Kasi kung hindi natin ito pag-uusapan, mga kapatid, ano pang aasahan natin? Isa lang, expect natin na ang church na ito ay magiging. Kasi tandaan po natin, once na nag-fail tayo, pag ang bawat pamilya na bumubuo sa iglesia ito ay mag-fail sa kanilang tungkulin na pagtibayin ng kanilang pamilya, sunod po na naguguho ang samahan ito. Amen po ba? So dapat ito yung i-orient natin sa ating pamilya, ipakita natin sa ating mga anak na ang Diyos ay wala dapat rival sa buhay natin. Ibig sabihin, pag pinag-usapan, Panginoon at trabaho, wala na tayong pag-uusapan dyan. Automatic si Lord na yan. Kasi wala siyang rival eh. Amen po ba? Si Lord o kaya yung malibab, automatic si Lord na dapat. Minsan ang nakakalungkot, mas inuuna pa yung malilibab kaysa sakay? Kaysa sakay? Lord. Di muna ako sa simba. Bakit kapatid? Lalaba pa ako. Dalhin ko dito, pagtulungan natin. Makasimba ka lang. May washing machine ang Kuya Efren doon. Hindi habang tayo po ay nag-worship dito, gilingin natin. O kaya kung gusto po ninyo, ihulog natin doon sa Hermosa. Abangan na lang natin doon sa San Diego mamaya. Sigurado malambot na yun, ano? So the exclusivity of God. Nakukuha po ba mga kapatid? Sino ba yung ating Diyos? Ano po? Ang ating po bang career? Ang ating comfort? O ang ating reputation? Malalaman mo kung ano at kung sino yung Diyos mo kasi siya yung uunahin mo. Amen po ba? Dahil tayong mga magulang, inorient natin yung ating mga anak na mas mahalaga yung pag-aaral kaysa sa pagsimba. Nakukuha? Kaya ano yung mangyayari? Pagdating sa school, pag naglobo ka dyan, gagarutinin kita. Pero pag ayaw mo si Mampa, okay lang. Tama po? Ano? So, ako po yung tawag nito.
papalakpak doon sa mga magulang na bata pa lang ay dinidisiplina nyo ng kanilang mga anak at pinapakita nila sa kanilang mga anak yung kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Ayos? Is comfort your God. Ano po? Ayaw ko na sumimba kasi natrabaho pa. Ayaw ko sumimba kasi mainit. Nag-aircon. Ano po? Gutom. Is reputation your God? Ano po? Di tayo makapaglingkod sa Panginoon kasi baka lukuhin tayong pastor. Sino dito yung ayaw ng sumimba kasi niluloko siyang pastor? Ayaw nang magbitbit ng Bible kasi baka lukuhin siyang pastor. Mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi lahat ng gwapo nag-artista. Ang iba sa amin nagpapastor. Baka may maniwala. Ano po? So, sorry. Ano nangyari ko yan? Sorry, nagkamali ako ng pindot. Ito po yung papasabog yung napindot ko. Ilang segundo po yun. Yan, thank you very much. If Christ is not supreme in your home is already weak. Sino ba yung designer? Sino yung nag-design ng pamilya? Ang Diyos. Sino yung makakapagpatibay nito? Ang Diyos. Kaya kung hindi ang Diyos yung may control, may hawak, nag-ahari sa pamilya ninyo, isa lang ibig sabihin nito, your home is already weak. You cannot build a strong family if God is not truly feared and obeyed. Ano po? Kasi kung hindi ang Diyos ang siyang nag-ahari, isa lang ibig sabihin yan mga kapatid. Next. A strong family flows from a transformed heart. Ano yung sabi niya dyan? Verse 5 down to verse number 6. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso. You shall love the Lord your God with all your heart. So, ang matibay na pamilya, ay ano po? Nagagaling po siya saan? Sa transformed heart. Bakit? The command is absolute. Pag sinabi natin absolute, iyan na yun. Wala nang iba pa. Wala kang ibang no choice. wala nang ibang option. Kundi ang sumunod. Ano po? Ano yung command? Love the Lord thy God with all your heart, with all, and with all your not partial devotion and not weekend religion. Transformed heart. Kailangan po natin dito. Ano po? Ibig sabihin, ayan na sinasabi ko na po mga kapatid, napakahalaga na makita sa atin ng atin pong mga anak na tayo po ay devoted, yung pagmamahal natin ay nasa Panginoon. With all your heart, buong puso. Ito yung isang bagay na dapat may ituro natin sa ating mga anak, yung ibigin ng Diyos. Kasi ang command dito, ito absolute na command. Love the Lord your God. Mahalin mo ang iyong Diyos. Alam niyo po yung greatest sin? Kasi maraming mga tao nagtatanong, Pastor, mabait naman yan, bakit pupunta sa impyerno? Mabuting tao naman yan, bakit pupunta sa impyerno? Kasi tandaan po natin mga kapatid, maaaring mabuti siya sa kapwa niya, mabait siya sa kapwa niya, pero kung hindi niya iniibig ang Diyos, pupunta siya sa impyerno. The greatest sin is violating the greatest commandment. Ano yung greatest commandment? Love the Lord your God. Yun yung greatest commandment. May nagtanong kay Jesus Christ, ano yung greatest commandment? Ang daming commandment, pero what is the greatest among the commandment? Ang sagot ni Jesus Christ, ito yung pinod ni Jesus Christ, Deuteronomy chapter 6, love the Lord your God. Meaning, ang pinakamatinding kasalanan na maaaring magawa ng isang nilalang kaya siya pupunta sa impyerno ay ang hindi pag-ibig sa Diyos. At hindi po ba tayo nangingilabot
Na makita yung ating pamilya na ginagawa yung greatest sin? Nakakapangilabot po yan. Once na makita natin yung ating pamilya, yung ating mga anak, hindi iniibig ang Diyos, nakakapangilabot po yan. Bakit? Kinukomit niya yung greatest sin. Hello? Nakakaluhan po. With all your soul, with all your mind, ano po? At muli, nawa, hindi lang po itong weekend religion. Yung tuwing nakikita ng tawag ito, makasimba lang ay ayos na. Ano po? The word must be in the heart. Ang katagang shall be in your heart. Sabi dito, before you teach your children, ask. Ito muna yung ating itanong sa ating pong mga sarili bago natin turuan yung ating mga anak. Has God changed my heart? Binago na ng Diyos ang ating puso. Ano po? Do I truly love Him? Tandaan po natin, sabi ni Santiago, malalaman mo kung ang isang tao ay tunay na relihiyoso. Makikita mo, ano po, meron siyang mga nabanggit doon ng palatandaan kung ang isang tao ay tunay na relihiyoso. Hindi debutado, kundi religious. Ano po? Ang tunay na religious, umiibig yan sa Panginoon. His obedience may pattern of life. Ibig sabihin, ang ating pubang buhay, ang pattern ng buhay mo at ng buhay ko yung umiikot sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ito ba yung nakikita ng ating pamilya sa atin? Ano po? Many are trying to build Christian families with unconverted hearts. You cannot pass on what you do not possess. Hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala sa iyo. Amen po ba? Hello? Especially sa ating mga tatay. Sino yung mga tatay na nandito? Tayo bilang mga tatay, mabigat yung tungkulin natin. Bilang mga haligi ng tahanan na siyang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ano po? Dapat tayo yung ika nga nila yung makibaka sa bagay na ito. Ano? Tayo yung magsumikap na gawin yung mga bagay na ito. Strong families flows from a transformed heart. Makita nawa sa atin ang tunay na pagbabago. Kasi baka tawag po nito dito, pag tayo kaya nga sinasabi ko na po sa inyo mga kapatid, every time na ako po nagpipreach dito sa pulpito, malalaman niyo kung ako yung nagsisinungaling, kung gumagawa na ng kwento dito, o kaya yung buhay ko ay taliwas sa sinusabi ko kasi nakangiwi ang asawa ko. Kaya ako'y natatakot, parang nakangiwi ngayon eh. Yung tipong nagpipreach ka, nakaganyan sa asawa mo. Hindi totoo yan. Mag-umpisa yun sa transformed heart. Sa totoo lang po mga kapatid, yung tunay na Christianity, hindi mo yan makikita sa samahan nito. Kasi pag tayo po magkakasama, every Sunday, pwede tayo maglukuhan dito. Sa totoo lang. Pwede ko kayong lukuhin, ang bait-bait ko, ang galing-galing ko. Pero yung tunay na nakakakilala sa akin ay asawa ko. Kasi siya yung nakakatalastas kung sino at kung ano ako. Ang tunay na Christianity, lumalabas yan pag tayo na lang at wala ng mga kapatid na nakatingin sa atin. Kaya malalaman mo kung tunay na converted yung puso, tunay na binago ng Diyos yung puso. Kasi kahit walang may nakatingin, yun na yun. Pag may kasalanan, makikipagbuno yun. Ano po? Kung talagang makorner na siya, o makikipagbuno yun sa kasalanan, lalaban yun. Hindi yung niyayakap, lalaban yun. Parang batanggin nyo yan. Matutumba pero hindi maglulumpagay. Matapang at tao. Pero ano po bang mas matapang? Waray ba o batanggin nyo? Sa tingin mo, Ate Joy, ang mas matapang? Parehong matapang? No problema pa na. Kaya pag nagsabang waray at batanggin nyo talaga. Mga Ilonggo, ano lang yan? Huwag nyo na kami isaan sa tapang-tapang na yan. Chill. So, you cannot pass on what you do not possess. Nakukuha po ba?
So convert the heart. Siguraduhin natin na tayo talagang ligtas. Ano po? Next. A strong family is built through intentional discipleship. Ang matibay na pamilya po mga kapatid ay saan po nanggagaling? Intentional. Pag sinabi natin intentional, sadya, sinasadya. Hello? You shall teach them diligently. Sabi ng 7 to 9, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Very intentional. Ano yung ituro lang sa ating mga anak? Teach them to love the Lord, their God. Kasi once na naturuan mo yung anak mo na ibigin ang Diyos, at dapat bago natin ituro sa kanila na ibigin nila ang Diyos, dapat makita nila sa atin na iniibig natin ang Diyos, na walang kariban ang Diyos sa puso natin, na walang kariban ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, sa mga asawang lalaki na nandito, simple lang. Ano yung command sa Bible? Ephesians chapter 5. Sa mga asawang babae, wife, submit to your husband. Ano yung command sa husband? Husband, love your wife. Ito po mga kapatid. Alam niyo po, bago niyo turuan ang inyong asawa na magpasakop sa inyo, turuan niyo muna ang inyong mga asawa na ibigin ang Panginoon. Amen. Kasi ako po naniniwala, kapag inibig ni Wena ang Panginoon, sunod niyang gagawin, magpapasakop siya sa akin kahit hindi ako papasakop-sakop. Sa totoo lang, maraming dahilan ang aking asawa para hindi magpasakop sa akin. Ang dami kong kahinaan, ang dami kong flaws sa buhay. Kung tatanungin mo na siya, bigyan siya ng listahan para magpasakop sa akin, sigurado kulang yung isang intermediate pad. Kulang yun. At pasulatin mo rin siya ng mga dahilan para magpasakop sa akin, sigurado ako isa rin susulat niya. Mahal ko ang Diyos. Kaya kahit hindi ka kapasakop-sakop dahil mahal ko ang Diyos, magpapasakop ako sa iyo. Nakukuha niyo po mga kapatid? Sa ating mga lalaki, ganun din. Kaya nga sa mga dalagang nandito, hanapin niyo yung lalaking iniibig ang Diyos. Kasi once na ang lalaki umiibig sa Diyos, ang sunod niyang iibigin ikaw. Kasi sa totoo lang, marami ding mga babae na hindi kaibig-ibig. Pero kung ang isang lalaki umiibig sa Diyos, kahit hindi ka kaibig-ibig, iibigin ka niya. Amen po ba? Hello? Nakita ninyo, sino yung unang magbe-benefit? Ito, sunod, nakarugtong. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kung ang inyong mga anak may takot sa Diyos, umiibig sa Diyos, ang sunod niyang gagawin, magano? Mag-o-obey yun sa atin, sa mga magulang. Susunod yung sa mga magulang. Maraming mga magulang ay hirap sundin. Talo pa ang Diyos sa 10 ang utos, magulang, higit 10. Hindi ka pa tapos sa isa, may isa ka. Nakukuha po? Daming mga magulang, daming kapintasan din. Ang hirap sundin. Pero kung ang iyong mga anak may takot sa Diyos, kasi tunuruan mo na matakot sa Diyos, sumunod sa Diyos, ang unang magbe-benefit, tayong mga magulang. Amen po ba? Kasi magpapasakop sila sa atin. Kasi takot sila sa Diyos. Pero ang anak mo hindi takot sa Diyos, pero takot sa iyo, tandaan mo mga kapatid, pag nawala ka, tutubo sungay niya. Bumalayan, lalabas mong tunay. Nagkakanuan mo ba? So intentional discipleship, ano yung makikita natin dito? Sabi niya dito, you shall teach them diligently. The responsibility is yours. Not the church, not the pastor, not the school. Sino yung binigyan ng command? Parents. Kaya nga sa mga magulang na nandito, mga kapatid, please, be intentional sa inyong mga anak. Ang church na ito, ako bilang pastor ninyo, tutulungan ko lang kayo.
Pero sa totoo lang mga kapatid, kung sa akin yung iasa ang pagtuturo sa mga anak ninyo, mataas ang tendency na magpe-fail ako. Why? Kailan na naman kami magkikita ng anak mo? Ano ba yung discipleship na tinuturo dito mga kapatid? Tingnan po ninyo. Diligent teaching. The word means to sharpen repeatedly. When you sit, paulit-ulit. Paulit-ulit na gawin. Maging consistent tayo. Repeatedly. When you sit, when you walk, when you lie down, and when you rise up. Ibig sabihin, ano man ang ginagawa mo, maging turo yan sa anak mo at sa anak mo. Amin po ba? Huwag mong gawin yung isang bagay na ayaw mong gawin ng iyong anak. Kasi ang ating mga anak nakatingin sa atin yan. Ayaw mong magkaroon ng anak na lasinggero, sinasabi ko sa iyo, huwag kang maglasing. Ayaw mo ng anak na nagtutungayaw, huwag kang magtungayaw. Ganun na kasi yun. Sa kasalungat naman ito, gusto mo magkaroon ng anak na, tawag nito, may kontrol sa pananalita. Magkaroon ka ng kontrol sa iyong pananalita kahit galit ka. Gusto mo magkaroon ng anak na marunong magpatawad, mauna kang magpatawad. Sabi dito, when you sit, when you walk, when you lie down, when you rise up, ituro ito sa ating mga anak. Intentional discipleship, ibig sabihin, ano man ang ginagawa mo, ipakita mo sa anak mo. Yung pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Amen po ba? Problema minsan sa atin, iaasa natin doon sa church, iaasa natin kay pastor, iaasa natin sa school. Tandaan po natin, tayo ang magulang. Lalo na ngayon sa school. Kaya kami mag-asawa, nag-enjoy kami at nag-decide kami mag-homeschool. Ano po? Para at least kami ang gumaganap. Hindi ko sinasabing mali yung typical na school ha. What we're trying to point out here mga kapatid is that gusto kong maunawaan natin na yung pinagkatiwalaan ng bata ay ikaw at ako. Hindi yung teacher. Hello? Ikakanuhan ka? Ang mga teacher, katuwang natin yan para hubugin ang ating mga anak. Dito pag sinabing hubugin, maganda ano. Sa amin, sa Negros, pag sinabing hubugin, pangit yun. Kasi yung hubog sa amin, lasing. Hubugin, ibig sabihin lasingin. Yun ba sa amin? Ano? Anyway, katuwang lang. Ang church katuwang. Pero ang may main role and responsibility, sino? Sino? Tayo mga magulang, mga kapatid. Truth must shape tawag dito, must shape daily life. Ano po? Visible obedience, hands, papakita ng action, forehead, lagay sa ano, nakakahulugan ng ano po, kung ano man yung iniisip, sa doorpost, ang identity ng ating tahanan. Your home should visibly belong to God. Ang action po ba natin nagpapakita na mahal natin ang Diyos? With all your soul, with all your might, na kahit pagod ka, naglilingkod ka sa Panginoon, nakikita po ba ng ating mga anak yun? Hello? Na kahit hirap, naglilingkod pa rin sa Panginoon? Na kahit agrabyado na, naglilingkod pa rin sa Panginoon? Kamusta yung actions natin? Na kahit galing na, pinupuri pa rin ang Panginoon? Hello? Problema minsan sa atin, ginagawa nating dahilan ang mga circumstances sa buhay natin upang tumalikod sa Panginoon natin, justify yung mga mali nating ginagawa. Nagkakanuan ka? Ano? The way na mag-isip po tayo mga kapatid, kamusta? Yung atin po bang tahanan, kamusta po mga kapatid? Ano yung nakikita sa tahanan natin? Ano yung naririnig sa tahanan natin? Sigawan ka? Bulyawan ka?
Minsan mga lalaki, pare, ako sinasabi ko sa iyo, pag kami ni Mrs. nag-away, luhod dun sa akin. Talagang luhod. Minsan nadatnan ni kumpare niya, nag-aaway yung mag-asawa, nadatnan ni kumpare niya, nakita yung asawa, naluhod nga. Gapang pa. Nakaluhod pa lahat na gapang kasi sinusundot siya ng kinarit doon sa ilalim ng kama. Labas na dyan! Labas! Nagtatago na doon kaya nakaluhod. Ano po? So nawa yung marinig sa ating tahanan, makita nila na iba yung tahanan nito. Yung maramdaman nila, iba yung tahanan nito. Amen po? Kaya alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, kung ako yung tatanungin, iwan ko sa inyo, pero ito yung aking pananaw pagdating po sa ministry. Kung sakali man na ikaw ay naghihingalo at ako ay kailangan ng aking asawa, saan ibig sabihin nun? Magkikipaglibig na lang ako sa susunod na araw. Pag pumanhin ninyo, pero ang first ministry ko bilang lalaki, asawa ko. Ano po? Although nagfe-fail ako, pero sinisikap ko na sa abot ng aking makakaya, uunahin ko ang asawa ko. Ano yung sabi ni Ephesians chapter 5? Husband, love your wife as Jesus Christ loved the church. Nakukuha po? Yung church kay Jesus yan. If mag-preach ka, alagaan mo, i-nurture mo yan, pero kay Jesus yan, asawa ni Jesus yung church. Ang ibigin mo, yung asawa mo. Kaya maraming mga pastor minsan nag-fail sa kanilang marriage life. Bakit? Kasi nung una yung asawa ni Jesus yan eh. Kay Jesus yan. Kapalan mo yung tungkulin mo dyan at ipabayan mo kay Jesus, sa kanya yan. Fokusan mo yung asawa mo kasi yung sabi ni Ephesians chapter 5, love your wife. Alam niyo po mga kapatid, bilang isang lalaking may asawa, alam niyo kung sino dapat yung pinakamahalagang babae sa buhay mo, pinakamahalagang tao sa buhay mo? Wala nang iba pa kundi asawa mo. Hindi yung nanay mo, although hindi natin sinasabing awayin mo yung nanay mo, but we are trying to, tawag nito, na gusto natin bigyan ng emphasis, na bilang may asawa, wala na dapat, yes, mahal mo yung nanay mo, pero dapat mas mahal mo na yung asawa mo kaysa sa nanay mo. Ganun lang kasimple yun. Mahal mo yung tropa mo, pero tandaan mo, kung may asawa ka na, wala na dapat mas mahalagang tao sa buhay mo, kundi yung asawa mo. Mahalin mo yung asawa mo, higit sa pagmamahal mo sa mga anak mo, pagmamahal mo sa magulang mo, pagmamahal mo sa mga tropa mo, ganun mo dapat. Kaya nung nakakalungkot, maraming mga lalaki, mas mahal pa yung tropa kaysa sa asawa. Mas mahal pa rin yung nanay niya kaysa sa asawa niya. Hindi dapat ganun. Kasi yung sabi ng Bible, kayo'y pinag-isa na at nanumpa ka sa harapan ng Panginoon for better or for worse till death do us part. Mamahalin mo sa samahan mo yung babae niyan. Kaya sa mga tawag nito, sa mga lalaking nandito, unawaan natin yung punto nito. Amen po ba? Problema minsan, dapat tayo yung protector. Ang nangyayari minsan, tayo pa yung number 1 na pasimuno para masaktan natin yung ating mga asawa. Tayo pa minsan yung number 1 na source ng sakit. Emotional, mental na sakit ng ating pong mga asawa. Worst, minsan pati physical. Na supposed to be, tayo yung tagapag-ingat nila. Kasi tayo yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kaya sa mga babaeng nandito, sa mga dalagang nandito, hanapin ninyo yung lalaking gayon. Huwag kayong makontento sa basta Christian na. Huwag ganun. Alam niyo yung pinaka-the best na hanapan ng mapapangasawa at magiging kapartner mo sa buhay? Doon sa prayer meeting ka maghanap. Hindi doon sa fellowship. Ano po? If you do not disciple your children, basahin niyo natin ng malakas ito. Basahin natin. Ready? Start. If you do not disciple your children, the world will gladly disciple them for you. Gustuhin mo man o hindi mga kapatid, ito ang mangyayari. Kung hindi mo i-disciple ang iyong anak, sino yung magdi-disciple sa kanila? Mundo. Kaya magugulat ka na lang. Ang prinsipyo ng anak mo ay taliwas na sa prinsipyo mo na nakaangkla doon sa salita ng Diyos.
Yung pananaw niya ay makamundo na. Bakit? Kasi mundo yung nagdi-disciple sa kanya. Yung anak natin, mga kapatid, kailangan natin i-brainwash yan. Everyday, ang hawak nila ay cellphone, kung ano-ano yung napapanood nila diyan. Pagdating sa school, mga kasama nila doon, mga kaklase nila, mga hindi mananampalataya, na siyang nag-i-inject ng masama sa isip nila. Mga prinsipyo at katuruan na taliwas sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon kung ang teacher niya may takot sa Diyos, pero kung ang teacher niya iba din yung pananaw at siya yung nag-influence sa anak natin, naku, nakakatakot. So, kamusta po mga kapatid? Tingnan po natin yung ating mga anak. Kanino, sino mas may malaking influence? Tayo po ba o the way na mag-act siya, parang tayo po ba o parang si Blippi na o parang si Peppa Pig na o parang si Coco Melon? Baka na, parang si Miss Rachel na rin. Sino yung mas may malaking influence sa kanila? Hello? Nagkakanuan po? Para sa atin pong closing examination, ito yung mga katanungan na itanong natin sa ating sarili. Una, basahin natin ng malakas. Ready, start. Tingin nyo po, magkaroon na po tayo ng personal na pagsusuri. Ako, kagabi pa nagmumuni-muni dito eh. Sa aking pamilya ba, tunay na ang Diyos at siyang maghahari? O baka ako hari? Maraming mga lalaki kasi minsan yayabak eh. Ako asawa, ako dapat masunod, ako hari sa bahay. Ako lalaki! Hindi, dapat si Lord. The way na tumatakbo ko ba yung ating pamilya? Sino kaya yung hari? Sino yung supreme? Second, please, basahin natin, ready, start. Bakit po tayo nandito? Bakit po natin ginagawa yung ating ginagawa para sa Panginoon? Dahil ba mahal talaga natin ang Panginoon? O baka dahil na kompromiso na lang tayo? O baka dahil nasanay na lang tayo? Mga kapatid, yung pagpunta sa church, hindi tayo pumupunta sa church dahil nasanay lang tayo. Pumupunta tayo sa church dahil mahal natin ang Panginoon. Naglilingkod tayo hindi dahil sa nasanay tayo. Naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Ang nagdadrive sa atin upang gawin ginagawa natin ay yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po ba? Hello? Third, basahin natin, has His Word, ready, start. Has His Word transformed? Kamusta po? Tayo ba kayo masasabi nating bagong nilalang na o baka gayon pa rin? Ano? Last, am I ready, start? Am I intentionally discipling my family? Mga kapatid, sa totoo lang, as I tawag dito, habang ako po yung nagmumuni-muni sa mga bagay na ito, habang tinitingnan ko ito, ako yung napapaaray. Ang dami kong aray. Napakagilty ko sa napakaraming bagay nito. Gusto ko lang sabihin po sa inyo, pare-pareho po tayo nagkikipagbuno dito. Kaya huwag ninyong sabihin na baka ako'y nagmamagaling na dito sa rapid. Pare-pareho po tayo nagkikipagbuno dito. Pare-pareho po tayo nagsusumikap dito. Ako man po mga kapatid, kita ko'y pastor, I am still vulnerable. Basahin natin ang malakas. Ready? Start. A strong body is built by entertainment, by repentance, by generation, and by obedience. The more na tayo po nagiging mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, ako naniniwala na mas lalo tayong iaahon ng Panginoon. None of us has loved God perfectly. Walang perfect sa atin. But Christ has. He died for weak fathers. He died for prayerless mothers. He died for inconsistent homes. And He gives new hearts to those who repent and believe. Kung tayo po'y guilty sa napakaraming bagay nito, magsisi lang tayo. Magsisi. At ang sunod sa pagsisisi ay alam niyo mga kapatid, minsan problema sa atin, puro tayo sisi, wala namang pagbabago. Sisi ng sisi, pero gayon pa rin. Dapat ang pagsisisi ay magresulta ng ano po?
final challenge. Basahin natin. Ready? Start. Assume. Amen? It doesn't mean, baka sabihin natin, strong kami kasi baptist kami. Niwala ka. Kahit baptist ka pa, lahat, tawag dito, ikaw yung tawag dito, pinaka-baptist sa lahat ng baptist, daming baptist eh. Pinaka-religious, pero kung hindi na built sa genuine faith sa kay Jesus Christ, sasabi natin, tawag dito, ampaw. Ano yung ampaw? Ampaw. Mukhang may laman pero wala. Tama ga? Ano? So nawa po mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, ano po? Dito nag-fail actually yung maraming Israelites. Kaya hanggang sa ngayon, problema pa rin nila yung katigasan ng ulo nila. Ang sabi ng Panginoon nung araw, bago kayo pumasok, lahat ng mga alien diyan, patayin ninyo. Eh hindi pinatay, inasawa pa. Kaya ang nangyari hanggang ngayon, yun. Katigasan ng ulo nila, yung ano sa kanila, yun yung mga itinira nila eh. Yung gumigera sa kanila. Yan yung mga itinira nila nung araw. Kasi sinabi ng Panginoon na ubusin, inasawa pa. Nangyari problema. So mga kapatid, may prayer na nawa ang church na ito. Mga kapatid, sama-sama po tayo. Wala pong magaling sa atin. Si Lord lang. Ang hamon ko po sa bawat isa sa atin, naway makita natin yung atin pong kakulangan, makita po natin yung atin pong mga shortcomings, at nawa ito po ay magresulta sa atin pong pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon, at magresulta mga kapatid ng ating pong pagsuko sa kanyang harapan at paghingi ng kanyang biyaya na tulungan tayong gumanap ng ating pong tungkulin upang mapatibay po natin ang ating pong pamilya. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita. Dear God, thank you. Dahil isa kami sa pinagkatiwalaan po ninyo, Panginoon, na maging katiwala sa pupundar, Panginoon, ng isang pamilya. Panginoon, nawa hindi lang basta pamilya yung amin pong pundar, kundi isang matibay na pamilya. Na bago po nawa namin naisin na makapagpundar ng mga ari-arian, nawa Panginoon, unahin namin ang pundasyon namin sa inyo, Panginoon. Kaya nawa, tulungan niyo po at pagpalain ng bawat isa na sa kabila ng amin pong mga pagkukulang, sa kabila, Panginoon, ng amin pong mga kahinaan, ikaw nawa ang amin pong maging kalakasan. Pagpalain niyo po kami. Ito aming dalangin, may pasasalamat.